Hello, hello, hello mga mare! Welcome back to my YouTube channel! Ayan, for today's vlog ay gagawa naman tayo mga mare ng famous or isa sa mga famous na kakanin dito sa ating bansa. Ito ang biko o suman kung tawagin sa Ilocano. Ayan mga mare at hinuhugasan na nga po natin yung ating malagkit na bigas. Ayan, make sure mga mare na hugasan natin ito ng maayos para sa ganun ay maging malinis yung ating lulutuin or kakainin mamaya. Ayan. 5 beses po ito hugasan mga mare or 3, nasa inyo na po yun mga mare kung ilang beses nyo po ito huhugasan. Pero nakasanayan po namin dito sa aming bahay na 5 beses po hinuhugasan ang mga bigas na aming niluluto. Nag-crave po ako sa biko mga mare kaya naman naisipan ko pong gumawa ng biko ngayon at ayan, kaya pagpasensyahan nyo na po mga mare dahil biglaan lamang din po itong ating vlog ngayon sa paggawa ng biko. Pagkatapos nga natin yan hugasan mga mare ay isasalang na din natin yan mamaya para sa ganun ay makapagsimula na tayo sa ating pagluluto. Pagpasensyahan nyo na po ulit mga mare kung maingay sa ating paligid sapagkat may mga gumagawa po sa ating kapitbahay. Ayan. Pero okay lamang po yan dahil hindi naman po yan makakaabala sa ating pag-voice over. Yes po maingay pero caring-carry naman po natin yan mga mare. Ayan, ngayon naman mga mare ay eto na po yung last. Nilagyan na po natin siya ng tubig at saka natin ito isasalang sa ating stove. And hintayin natin ito hanggang sa maluto. At syempre mga mare, habang nakasalang yung ating malagkit na bigas, ay tayo naman po ay gagawa ng latik mga mare. Ayan, meron tayo ditong gata ng nyog. And gagawin lamang po natin itong latik mga mare. Ayan, hintayin po natin itong kumulo mga mare hanggang sa magkaroon siya ng buo-buo at yun po yung ating magsisilbing latik sa ating gagawing biko. Alam ko naman po na lahat po or most of us po mga mare ay marunong magluto ng ganito. Kaya naman po may kanya-kanya rin po tayo ng paraan kung paano po magluto ng ganitong mga kakanin. Ayan, kaya kung may mga nagagawa man po ako na mali or nagagawa po akong iba sa paraan ng inyong pagluluto ay nakadepende na rin po yan sa paraan po ng pagluluto natin dahil kanya-kanya nga po tayo. Pero ayan po mga mare at kumukulo na nga po yung ating nilagay na gata kanina at hihintay na lang natin ito mga mare na magbuo-buo para sa ganun ay matoast na din natin siya para sa ganun ay atin na itong iset aside. Ayan, at medyo kumukulo na rin po yung ating malagkit na bigas mga mare at medyo paluto na rin po yung ating latik. Ayan, hintayin na lang po natin mga mare na mas matoast pa po ito, tsaka natin ito hahanguin or i-drain para sa ganun ay mahiwalay yung kanyang mantika sa pinakalatik po nito.
Ayan, sa puntong ito mga mare ay luto na po yung ating malagkit na bigas or na kanin. At ayan, paluto na rin po yung ating latik. Ngayon naman po mga mare ay halu-haluin po natin yung ating malagkit na kanin. Para sa ganun ay maging pantay po yung pagkakaluto nito sa ilalim, at para sa ganun ay wala po tayong kakain mamaya na medyo matigas pa. Ngayon naman po mga mare, hindi ko na po na-videohan pero sinet aside ko na po yung ating malagkit na kanin at saka yung ating latik. Ngayon naman po mga mare, naglagay na po tayo dito ng gata sa ating malaking kawali. Malaking kawali na po yung aking ginamit mga mare dahil hindi po magkakasya yung ating biko sa maliit lamang po na kawali. Ayan, hintayin lamang po natin ito mga mare na medyo kumulo-kulo. Ayan. Halu-haluin po natin yan mga mare. Ayan, naglagay po ako dyan mga mare ng konting amount po ng asin para sa ganun ay magbibigay din po siya ng konting lasa ng alat sa ating lulutuing biko. Para maging balance po yung lasa nito mamaya. Ayan. Halo-haloin lamang natin ito mga mare, at kung inyong titignan po ay medyo kumukulo-kulo na po or umiinit na po yung ating gata na inilagay, kaya naman po maya-maya ay makakapag-start na po tayo sa ating pagluluto. Pagpasensyahan nyo na po mga mare kung may naririnig po kayo nagpupukpok ngayon. Nagpapaayos po kasi kami ng CR or ng comfort room sa ating storage. Ayan. Ayan mga mare, at kumukulo na nga po ito. Ngayon naman mga mare, maglalagay tayo ng asukal. Muscovado na asukal po yung ating gamit mga mare, para sa ganun ay mas magiging makulay po yung ating lulutuing biko. Kasi kung yung brown sugar lang po yung ating gagamitin mga mare, ay hindi po siya ganun kakulay. Ayan. Pagkatapos nga po yan mga mare, kapag natunaw na po or nagmelt na po yung ating muscovado na sugar, ay ilalagay na rin po natin yung ating malagkit na kanin. Ayan. Ayan po pala mga mare, yung aking inilagay ay yung mantika kanina ng ating latik. Ayan, or yung coconut oil. Ayan. Ayan, mga mare, unti-unti na po nating ilalagay yung ating malagkit na kanin. Unti-unti lang po mga mare, para sa ganun po ay matansya po natin kung umapaw po yung ating paglalagyan. Ayan. Pagkalagay po natin yan mga mare, ay hahalu-haluin lamang po natin ito para sa ganun po ay mahalo natin ng maayos and makot po ng ating melted sugar na may gata yung ating mga nilagay na malagkit na bigas or na kanin. Ayan, halu-haluin lamang natin yan mga mare. Ang pagluluto po ng ganito mga mare ay sadyang nakakangalay po dahil wala pong katapusan na paghalo yung ating gagawin. Pero worth it naman po kapag nakatikim na po tayo nito or makakakain na po tayo nito. Ayan, halu-haluin lamang natin ito ng maigi mga mare hanggang sa ma-well combined yung ating inilagay kanina na malagkit na bigas o na kanin, tsaka yung ating mixture. Ayan, kung inyong titignan mga mare ay mas nagiging malagkit na rin po ito. Ayan. Kaya mas mahirap na rin po ang paghahalo. Kaya kung ako po sa inyo mga mare ay kung gagawa po kayo nito ay ready nyo po ang inyong mga kamay o braso sa paghahalo dahil may exercise po talaga natin yan. Pero okay lang po yan mga mare dahil worth it naman po yan. Ayan, plating na po tayo mga mare. Nilagay ko po ito sa ating glass na lagayan. At itatoppings po natin yung ating latik. Ayan. Nakadepende na po yan sa inyo mga mare kung gusto nyo po maglagay din ng cheese. Yung iba po kasi alam ko may naglalagay ng cheese mga mare. As tayo po mga mare, latik lang po yung ating inilagay. Dahil ito lang po yung available sa ating bahay ngayon.
And ayan, kaya ano pang iniintay nyo mga mare, kung sawang-sawa na po kayo sa mga merienda na inyong natitikman, ay subukan nyo po ulit or subukan nyo po gumawa o magluto ng biko. Hindi po ito nakakaumay mga mare, balance lamang po yung kanyang tamis dahil naglagay po tayo kanina ng salt para sa ganun ay mabalanse nga po yung tamis at yung alat ng ating nilulutong biko. Pagkatapos nga po natin yan ma-coat mga mare, ay pwede na po natin yan kainin. Ayan. Ayan, at dahil tapos na naman po tayo sa ating isang cooking video, gusto ko pong magpasalamat sa ating mga channel members, silent subscribers, and silent viewers na walang sawang sumusuporta sa atin. Maraming salamat po sa inyong lahat mga mare. Hanggang sa muli. Paalam!